Magandang umaga mga bata. Ang ating asignatura ngayong umaga ay Araling Panlipunan 5 para sa Quarter 4, Week 3 hanggang 4. At ang ating aralin at tatalakayin ay ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato tungkol sa kalayaan. Para sa most essential learning competency, ay paliliwanag ang pananaw at paniniwala ng mga sultanato o katutubong Muslim sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Sa nakaraang aralin, nabatid mo ang mga naunang pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino. Nalaman mo ang naging dahilan ng kanilang pag-aalsa laban sa mga Espanyol at ang pagkabigo sa kanilang pakikipaglaban. Sa araling ito, may paliliwanag mo ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato o yung mga katutubong Muslim sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Mahalagang malaman at matukoy kung bakit naging matatag ang mga Muslim na ipagtanggol ang kanilang relihiyon at mapanatili ang kanilang kalayaan laban sa mga mananakop. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang, una, natutukoy ang pamahalaang sultanato sa Mindanao at ang pakikipaglaban nito sa mga dayuhan. Kalawa, na ilalarawan ang pag-aalsa ng mga sultanato laban sa kolonyalismong Espanyol. At ang ikatlo, na pahahalagahan ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Bago natin talakayin ang bagong aralin, maaari nating sagutan ang gawaing ito upang maalala nating muli ang mga nakalipas na aralin. Basahin ang may pangunawa ang sumusunod na pahayag at isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa mga katutubong Muslim sa kalayaan at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, matatag ang paninindigan ng mga katutubong Muslim. Ikalawa, kinilala ng mga katutubong Muslim ang kapangyarihan ng mga Espanyol. Ikatlo, may pagkakaisa mga Muslim sa pakikipaglaban. Ikaapat, niyakap ng mga Muslim ang Kristyanismong dala ng mga Espanyol. At ang ikalima, mahalaga sa mga Muslim ang kanilang pananampalataya. Ngayon, ating iwasto ang gawain. Para sa unang bilang, ang sagot nyo ba ay tama? Tama ang inyong kasagutan. Ikalawa, sagot nyo ba ay mali? Tama ang inyong kasagutan dahil hindi kinilala ng mga katutubong Muslim ang kapangyarihan ng mga Espanyol. Ikatlo, ang sagot nyo ba ay tama? Tumpak ang inyong kasagutan. Ikaapat, mali? Tama ang inyong kasagutan dahil hindi niyakap ng mga Espanyol o ng mga Muslim ang Kristyanismong dala ng mga Espanyol. At ang ikalima, tama. Tumpak ang inyong sagot. Suriin ang larawan sa ibaba. Tungkol saan kaya ang larawan? Ano ang ipinahihiwatig ng larawang ito? Ang larawan ay tungkol sa ginawang pag-aalsa ng mga Muslim laban sa mga dayuhang mananakop. Ipinakikita ng larawan na hindi kailanman magpapatalo ang mga katutubong Muslim sa mga mananakop kahit pa nga kulang sila sa armas. Ngayon ay iyong alamin ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato o katutubong Muslim upang mapanatili ang kanilang kalayaan laban sa kolonyalismong Espanyol. Basahin ang teksto sa ibaba. Ito ay may pamagat na
mga pananaw, at paniniwala ng mga sultanato tungkol sa kalayaan. Mahalaga sa mga Muslim na mapanatili ang kalayaan lalo na sa aspeto ng relihiyon. Ayon sa kanila, ang Islam ay hindi lamang isang relihiyon kung hindi isa ring paraan ng pamumuhay. Ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ay umiinog sa pagsamba kay Allah. Ang kanilang mga paniniwalang panrelihiyon gaya ng sala o pagdarasal ng 5 beses sa isang araw ay nanganganib na mawala. Bukod dito, dinatnan ng mga Espanyol ang mga Muslim na may matatag at malakas na mga sultanato at may mabubuting ugnayan sa Brunei at Indonesia kung kaya't malakas ang loob ng mga sultan na labanan ang mga Espanyol. Ilan sa mga pananaw ng mga Muslim ay kung masasailalim sila sa kapangyarihan ng mga Espanyol ay masasayang lamang ang kaunlaran at katatagang tinatamasa ng kanilang mga sultanato at mga kalayaan nila sa paniniwala. Higit ding katanggap-tanggap ang sultanato kaysa kolonyalismo dahil sa sultanato, hindi sa pilitang ipinasailalim sa kapangyarihan ng sultan ang mga datu o raha. Sa halip, kinilala ang kanilang kapangyarihang mamuno sa kani-kanilang teritoryo kasabay ng pagkilala sa kapangyarihan ng sultan. At sa ilalim ng kolonyalismo, tanging ang mga mananakop na Espanyol ang kinikilalang pinakamakapangyarihang pinuno. Mahihinuha mula sa tulumpati ni Kudarat sa mga datu na napasailalim sa kapangyarihan ng mga Espanyol kung bakit hindi nila dapat pinahintulutan ito sa nasabing talumpati. Tinanong ni Kudarat sa mga datu kung nababatid ba nila kung ano ang ibig sabihin ng pagpapasakop sa mga Espanyol. Hinikayat din niya ang mga ito na suriin ang mga pangkat na napasailalim sa mga Espanyol gaya ng mga Bisaya at mga Tagalog kung paano ito inalipin ng dayuhan. Ipinaliwanag din niya kung paano ang kanilang kapalaran ay matutupad sa mga nasakop na pilit pinagtatrabaho ng walang bayad. Binalaan din niya mga dato na huwag magpapadala sa matamis na salita ng mga Espanyol dahil hindi naman tinutupad ang kanilang mga pangako. Mayroong 3 matatag na sultanato sa Mindanao pagsapit ng ika-16 na siglo. Ito ay ang Sultanato sa Sulu, Sultanato ng Mindanao, at Sultanato ng Buayan. Ang sultanato ay may aktibong ugnayang pangkalakalan sa bawat isa sa mga karatig sultanato sa Timog Silangang Asya. Nabibigkis din sila ng kasunduang ipagtanggol ang bawat isa sa oras ng kagipitan. Nilabanan nila ang puwersa ng mga Espanyol na sumalakay sa Mindanao sa serye ng labanang tinawag na Digmaang Moro. Dahil sa katapangang pinairal ng mga Muslim, ay nanatili itong malaya hanggang sa pagkatapos ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Narito naman ang tugon ng mga sultanato sa kolonyalismong Espanyol. May 2 kolum, ito ay ang reaksyon at ang mga pangyayari. Para sa pakikidigma ng mga Muslim, narito ang mga pangyayari. Inilunsad ang 6 na Moro War sa pagitan ng ika-16 at ika-19 na siglo. Noong ika-17 siglo, nagkaroon ng mabuting ugnayan ng mga sultanato ng Sulu at Maguindanao. Sa pamumuno ni Sultan Kudarat ay inilunsad ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol. Bunga ng jihad, nilisan ng mga Espanyol ang Mindanao at itinuon na lamang ang kanilang misyon sa Luzon. At ang ikalawang reaksyon, paglagda ng kasunduan ng mga Muslim. Narito mga pangyayari. Noong 1851,
Napilitang lumagda sa kasunduan ng mga Muslim dulot ng panggigipit ni Gobernador General Juan Antonio de Urbiztondo. Ayon sa kasunduan na ibabalik lamang sa mga sultan ang kanilang kabisera kung kikilalanin nila ang kapangyarihan ng pamahalaang Espanyol sa sultanato at sultanato ng Sulu at mga katabing teritoryo nito. Nagkaroon din ng magkaibang interpretasyon ng dalawang panig sa kasunduang ito. Una, para sa Espanyol, hudyat ito ng pagpapasakop ng mga Muslim. Ikalawa, para sa mga Muslim, ito ang pagkakaibigan at pantay na estado ng mga Espanyol at mga Muslim. Narito ang mga pamprosesong tanong. Ang una, ano-ano ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato o katutubong Muslim sa Mindanao? At ito ang aking halimbawang kasagutan. Mahalaga sa mga Muslim na mapanatili ang kalayaan lalo na ang kanilang relihiyon. Ayon sa kanilang paniniwala, ang Islam ay hindi lamang isang relihiyon kung hindi isa ring paraan ng pamumuhay. Ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ay umiinog sa pagsamba nila kay Allah. Ang kanilang mga paniniwalang panrelihiyon gaya ng sala o pagdarasal ng 5 beses sa isang araw ay manganganib na mawala. Bukod dito, dinatna ng mga Espanyol ang mga Muslim na may matatag at malakas na mga sultanato at may mabuting ugnayan sa Brunei at Indonesia kung kaya malakas ang loob ng mga sultan na labanan ang mga Espanyol. At ang ikalawang katanungan, ano-ano ang magkakaibang reaksyon ng mga katutubo Muslim sa tangkang pananakop sa kanila ng mga Espanyol? Ilarawan ang bawat pangyayari. Sumunod, paano pinagtanggol ng mga katutubo o ng mga sultanato ang kanilang paniniwala laban sa mga Espanyol? Ngayon ay ating tunghayan ang aking mga halimbawang kasagutan. Para sa unang tanong, ang aking sagot, ang pakikipdigma ng mga Muslim at ang paglagda ng kasunduan ng mga Muslim. At para sa tanong na paano pinagtanggol ng mga sultanato ang kanilang paniniwala laban sa mga Muslim, ang aking halimbawang sagot, hindi nila tinalukuran ang kanilang relihiyong Islam, bagkos ay tumibay pa ang kanilang pananampalataya at sila ay nakipagdigma laban sa mga Espanyol. Para sa ika-4 na katanungan, bakit ipinaglaban ng mga sultanato o katutubong Muslim ang kanilang paniniwala laban sa mga Espanyol? Pangatwiranan. At ang ika-5, bilang isang batang Pilipino, paano mo pahahalagahan ang ginawang pagtatanggol ng mga sultanato laban sa mga dayuhang Muslim? Ngayon ay narito ang aking mga halimbawang sagot. Para sa ika-4 na bilang, ito ang aking halimbawang kasagutan. Ipinaglaban ng mga sultanato o katutubong Muslim ang kanilang paniniwala laban sa mga Espanyol dahil ang Islam ang kanilang kinagisnang relihiyon at paniniwala at ayaw nila sa paniniwala ng Kristyanismo. Para sa kanila, si Allah ang Panginoon at wala nang iba. At para sa ika-5 tanong, narito ang aking sagot. Halimbawang kasagutan. Akin pong ipagmamalaki sa aking mga kaibigan ang kanilang mga ginawang kabayanihan at igagalang ko ang kanilang paniniwala at pananampalataya. Ihikayatin ko sila na magbasa at manood ng mga kwento tungkol sa kanilang kabayanihan. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Ang panuto, tukuyin kung sino o ano ang inilalarawan sa bawat pangungusap.
kumpletuhin ang mga nakalagay na letra sa loob ng kahon upang mabuo ang tamang sagot. Para sa unang bilang, naglunsad ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa Espanyol. Ikalawa, ito ay ang pagdarasal ng mga Muslim ng 5 beses sa loob ng isang araw. At ang ikatlo, gobernador general na nanggigipit upang lumagda sa kasunduan ang mga Muslim at maibalik ang kabisera sa mga sultan. At ang ikaapat, ito ay tinatawag na banal na digmaan sa Mindanao sa pagitan ng mga katutubong Muslim at mga Espanyol. At ang ikalima, tawag sa pamahalaan ng mga Muslim sa Mindanao. Ngayon ay ating iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang isa. At para sa unang bilang, ang sagot ko ay Sultan Kudarat. Para sa ikalawang bilang, ang sagot ay Sala. Ikaapat, ang sagot ko ay Juan Antonio de Urbistondo. Ikaapat, ang sagot ay Jihad. At ang ikalima, ang sagot ay Sultanato. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, ang panuto, iguhit ang slam crescent moon with star kung ang sumusunod na pahayag ay nagpapaliwanag tungkol sa pananaw at paniniwala ng mga sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan at espada naman kung hindi. Iwasto ang mga maling pangungusap. Para sa unang bilang, ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga katutubong Muslim ay umiinog sa pagsamba kay Allah. Ikalawa, tumalima ang mga katutubong Muslim sa patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Ikatlo, mahalaga sa mga Muslim ang pagpapanatili ng relihiyong Islam. Ikaapat, sa ilalim ng pamahalaang sultanato, tanging ang mananakop na Espanyol ang kinikilalang pinakamakapangyarihang pinuno. At ang ikalima, nanganganib na mawala ang paniniwalang pangrelihiyon gaya ng sala o pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Ngayon ay ating iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Para sa unang bilang, ang sagot nyo ba ay Islam Crescent Moon with Star? Tama ang inyong kasagutan. Ikalawa, ang sagot nyo ba ay espada? Tama ang inyong kasagutan dahil hindi tumalima ang mga katutubong Muslim sa patakaran ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Kanila itong nilabanan. Ikatlo, okay, Crescent Moon with Star ba ang inyong mga sagot? Tama ang inyong kasagutan. Ikaapat, ang sagot nyo ba ay espada? Sa ilalim ng pamamahalang sultanato, tanging mananakop na Espanyol ang kinikilalang makapangyarihang pinuno. So, hindi sultanato. Okay, number 5, nanganganib na mawala ang paniniwalang panrelihiyong gaya ng sala o pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Sagot nyo ba ay Islam Crescent Moon with Star? Tumpak ang inyong sagot. Para sa ipagpalihan sa gawain sa pagkatuto bilang 3, batay sa inyong binasang teksto, kumpletuhin ang nilalaman ng graphic organizer sa ibaba. Okay, so meron tayong tugon ng mga sultanato sa kolonyalismong Espanyol. Meron tayong 2 reaksyon. Sa bawat reaksyon, may 2 pangyayari na dapat kayong ibigay. Ngayon ay ating iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Aking halimbawang sagot. So, tugon ng mga sultanato sa kolonyalismong Espanyol. Ang unang reaksyon, pagkidigma ng mga Muslim.
At ang ikalawang reaksyon ay ang paglagda ng kasunduan ng mga Muslim. Para sa pakikidigma ng mga Muslim, ano yung mga pangyayari doon? Una, inilunsad ang 6 na Moro War sa pagitan ng ika-16 at ika-19 na siglo. Noong ika-17 ng siglo, nagkaroon ng mabuting ugnayan ng mga sultanato ng Sulu at Maguindanao. At ang isa pang pangyayari sa pamumuno ni Sultan Kudarat ay inilunsad ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol. At bunga ng jihad, nilisan ng mga Espanyol ang Mindanao at itinuon na lamang ang kanilang misyon sa Luzon. At narito naman ang mga pangyayari sa paglagda ng kasunduan ng mga Muslim. Noong 1851, napilitang lumagda sa kasunduan ng mga Muslim dulot ng panggigipit ni Gobernador General Juan Antonio de Urbistondo. Ayon sa kasunduan, may babalik lamang sa mga sultan ang kanilang kabisera kung kikilalanin nila ang kapangyarihan ng pamahalaang Espanyol sa sultanato ng Sulu at ang mga katabing teritoryo nito. At ang isa pang pangyayari ay nagkaroon ng magkaibang interpretasyon ang dalawang panig sa kasunduang ito. Dahil para sa mga Espanyol, hudyat ito ng pagpapasakop ng mga Muslim. At para naman sa mga Muslim, ito ang pagkakaibigan at pantay na estado ng mga Espanyol at mga Muslim. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4, ang panuto gamit ang read and react, ipaliwanag ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kanilang kalayaan. Kay para sa read, bahalaga sa mga Muslim na mapanatili ang kalayaan lalo na sa aspeto ng relihiyon. At ang ikalawa, higit ding katanggap-tanggap ang sultanato kaysa kolonyalismo. So ang gagawin ninyo ay ibigay ang inyong reaksyon batay doon sa binasa. At narito ang aking halimbawang kasagutan para sa unang pagpapahalaga ng mga Muslim. Ang aking reaksyon, naniniwala ako sa paniniwala ng mga Muslim dahil tayo ay may kalayaan at karapatan na pumili ng ating relihiyon na gusto natin at ito ay ayon sa ating pananampalataya. At para sa ikalawang pagpapahalaga, narito ang aking reaksyon. Naniniwala ako na mas katanggap-tanggap ang sultanato kaysa kolonyalismo dahil mas payapa sana ang buhay ng ating mga katutubo kung hindi tayo sinakop ng mga Espanyol. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, ang panuto ibaliwanag ang iyong saloobin tungkol sa mga pananaw at paniniwala ng mga katutubong Muslim upang mapanatili ang kanilang kalayaan. At narito mga paniniwala at pananaw ng mga katutubong Muslim. Una, nanganganib na mawala ang ilang paniniwalang pangrelihiyon ng mga Muslim. Ikalawa, hindi pagtanggap ng mga sultanato sa relihiyong Kristyanismo na ipinakilala ng mga Espanyol. Ikatlo, ayon kay Sultan Kudarat, hindi dapat pahintulutan ang mapasailalim sa kapangyarihang Espanyol. At ang ika-4, paglagda ng kasunduan ng mga Muslim sa mga Espanyol. Ngayon ay ating iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Narito ang aking mga halimbawang saloobin o reaksyon. Para sa unang bilang, ang aking saloobin o reaksyon, nakalulungkot dahil nawawalan tayo ng karapatan pagdating sa ating pinaniniwalaan sa ating sariling bansa. Para sa ikalawa, ang aking reaksyon o saloobin, kahanga-hanga ang prinsipyo at paninindigan nila sa kanilang relihiyong kinaaaniban. Ikatlo, ang aking reaksyon, kahanga-hanga ang prinsipyo at pamumuno ni Sultan Kudarat dahil napanatili ng mga Muslim ang kanilang relihiyon at paniniwala.
At ang ika-4, ang aking halimbawang saloobin o reaksyon. Ako ay sumasang-ayon sa kasunduang naganap dahil nawala ang digmaan at wala ng buhay ang masasayang ng dahil sa mapang-abusong Espanyol. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 6, ang panuto bilang isang mag-aaral. Mahalaga at makatwiran ba ang ginawang paglaban ng mga katutubong Muslim sa mga Espanyol? Bakit? Gamit ang call-out, isulat ang sagot sa sagutang papel. Isulat ang inyong sagot. Sa aking palagay, patlang. At narito ang aking halimbawang kasagutan. Bilang isang mag-aaral para sa tanong na bilang isang mag-aaral, mahalaga at makatwiran ba ang ginawang paglaban ng mga katutubong Muslim sa mga Espanyol? Sa aking palagay, mahalaga at makatwiran ang ginawang paglaban ng mga katutubong Muslim laban sa Espanyol dahil sa ipinakita nila ang kanilang paninindigan na ipaglaban ang kanilang karapatan upang makamit ang kalayaan sa mapang-abusong Espanyol. At sa gawain sa pagkatuto bilang 7, ito ay performance task. Ang panuto ay larawan ng mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan sa pamamagitan ng mga sumusunod na gawain. Pumili ng isa ayon sa inyong kakayahan. Gawin ito sa isang bond paper. Maaari kayong pumili sa letter A, pagguhit ng poster. Letter B, pagsulat ng tula. At letter C, pagsulat ng talata. Sa bahaging paglalapat, bilang isang batang Pilipino, paano mo pahahalagahan at may pagmamalaki ang nagawang ng mga sultanato o katutubong Muslim na ipagtanggol at mapanatili ang kanilang kalayaan. At narito ang aking halimbawang sagot. Bilang isang batang Pilipino, mapahahalagahan ko at may pagmamalaki ang nagawa ng mga katutubong Muslim sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pagbabahagi o pagkukwento ng kanilang mga kadakilaan at ihikayatin ko ang aking mga kaibigan na panoorin ang mga palabas tungkol sa kanilang nagawa at paglaban sa mapang-abusong Espanyol upang makamit ang kalayaan. Para sa pagkatuto bilang 8, ang panuto basahin ng may pangunawan sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung nagpapaliwanag sa pananaw at paniniwala ng mga Muslim o ng sultanato tungkol sa kalayaan at mali kung hindi. Iwasto kung hindi tama ang isinasaad. Para sa unang bilang, ang mga Muslim ay may matatag at malakas na mga sultanato at may mabuting kaugnayan o ugnayan sa Brunei at Indonesia. Ikalawa, napasa ilalim ang sultanato ng Sulu sa dayuhang Espanyol at niyakap nito ang Kristyanismo. Ikatlo, hindi matatag ang mga sultanato sa Mindanao at walang kasunduang ipagtanggol ang bawat isa sa kagipitan. Ika-4, inilunsad ni Sultan Kudarat ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol at bunga nito nilisan ng mga Espanyol ang Mindanao. At ang ika-5, dahil sa katapangang pinairal ng mga Muslim ay nanatili itong malaya hanggang sa pagkatapos ng kolonyalismong Espanyol. Ngayon ay ating iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang 8. Para sa unang bilang, ang sagot niyo ba ay tama? Tumpak ang inyong sagot. Ikalawa, napasa ilalim ang sultanato ng Sulu sa dayuhang Espanyol at niyakap nito ang Kristyanismo? Okay, mali. So dahil may paninindigan ang mga sultanato o mga katutubong Muslim sa kanilang relihiyon.
Ikatlo, hindi matatag ang mga sultanato sa Mindanao at walang kasunduang ipagtanggol ang bawat isa. Okay, ito ay mali dahil ang mga Muslim ay may matatag at malakas na mga sultanato sapagkat may mabuti silang kaugnayan pa rin sa Brunei at sa Indonesia. Ikaapat, inilunsad ni Sultan Kudarat ang kauna-unahang jihad. Okay, so kung ang sagot nyo ay tama, tumpak ang inyong sagot. Kalima, dahil sa katapangang pinairal ng mga Muslim, ay nanatili itong malaya hanggang sa pagkatapos ng kolonyalismong Espanyol. Ang sagot ay tama. So, nagtatapos ang ating pagtalakay sa aralin tungkol sa mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato tungkol sa kalayaan. Nawa mga bata ay marami kayong natutuhan sa ating aralin ngayong umaga, kaya naman maraming salamat. Paalam!